Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay 21 ng Hunyo 2025. At ating pong babalangkasin muli ang isang issue na hanggang ngayon ay wala pang kasiguruhan kung ano ang kahihinatnan. Ang ating pong tinutukoy ang impeachment, o ito po ay isang proseso ng saligang batas upang panagutin, gawing accountable, panagutin ang sinumang mataas na opisyal na hindi po naabot ng appointment powers o firing powers. Pareho po yan ng Supreme Court Justices, pareho ng Presidente, pangalawang Presidente, Ombudsman, at iba pang mga constitutionally protected appointees. At sapagkat mukhang binababoy po ng Senado ang proseso, tayo po ay magkokomentaryo ng inakala po nating faithful o makatotohanan pagkakomentaryo hinggil po sa napakaselan na pangyayari na ito. Una, tinatampalasan ng mga senador at ng Vice President of the Republic of the Philippines ang ating pong saligang batas. Binabaliwala nila ang payo o pagdilinaw ng mga iba't ibang universidad na nagtuturo po ng law o may college of law sa kanilang eskwelahan, Ateneo de Manila University, De La Salle, San Beda, University of the Philippines. Lahat po ay nagbibigay ng payo sa ating pong mga senador kung ano ang pananaw ng batas hinggil po dito sa impeachment. Abay, mukhang hindi po sinusunod sa pangunguna po ni Chis Escudero, yung pong kanyang pinangungunahan ng pagtampalasan, pagwawalang hiya, at pagbabaliwala sa ating pong saligang batas. Ultimong yan Senate Rules, na hango po yan sa Robert's Rules of Order, at ang aming pong pinag-aralan yan sa kolehiyo ay Parliamentary Practice by Tony Orindain. Yan po ay kinakailangan sundin para hindi nagkakagulo ang mga senador o ang lahat na nagpupulong. Yan po ang tinatawag na Robert's Rule of Order. Halimbawa, may nagsasalita, ngunit ang kanya pong pinapaksa ay nalalayo. Abay, pwede ka mag-point of order. Ang gagawin ng presiding officer, hihinto ang lahat ng debate at tatanungin niya, "Oh, yes, what is your point of order?" Ibig sabihin, ano ang rules na nalabag ng nagsasalita ng isang floor? Yung floor, yung po ibaba. Ito pong taas, yan po yung presiding officer o yung Senate President. Hindi po pwedeng magsalita na magsalita kapag sinabi niyang point of order tapos mas out of order yung kanyang sinasabi, dapat ang presiding officer sasabihin niya agad, your point of order is uncalled for, your point of order is not recognized, the gentleman may proceed. Dapat ganun. Hindi po nila nasusunod dyan. Akala nila ang mga Pilipinong nanonood ay mangmang, hindi marunong ng Robert's Rules of Order. Ang ano po dyan, halimbawa, merong nag-motion, although mali yung motion, nag-motion yung senador na bugok, yung kalbo. Bugok po yan, traitor pa, mamamatay tao pa, naku, napakasarap tagpasin. Si Bato de la Rosa, mga kaibigan. Akala nyo, mag-motion siya, huwes siya. Sa saligang batas,
pagka nag-file o nagsampa ng reklamo sa impeachment ang Kongreso, lower house, sa saligang batas, ang mga senador, kahit na anong kanilang ginagawa ay ihihinto ang kanilang ginagawa at agad-agad bigyan ng prioridad. Tandaan po ninyo, bigyan ng prioridad o kaukulang unang pagkilala, pagbibigay importansya sa impeachment. Hindi pa napapag-usapan, meron ng motion to dismiss. In-entertain naman itong presiding officer, mali po yan. At alam ko na hindi naman bobo si Chis Escudero. Pero bakit niya nagagawa yan? Sapagkat wala siyang respeto sa mga Pilipino. Kahit anong kanyang ginagawa, sasabihin pa niyang ang pinaka-supreme o pinaka-makapangyarihang tinig ay ang plenaryo. Ang ibig po sabihin ng plenaryo, yung pagpupulong-pulong ng Senado. Mali po yan. Ang pinakamataas na tinig at ito'y kautusan ay ang saligang batas o konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Bakit po magkakaroon ng motion for dismissal? Dalawa ka na mali. Una, walang karapatan ang sinumang huwes na mag-motion for dismissal sa reklamong nasa kanyang sariling korte. Siya ang huwes. Ang senador ay naging huwes. Senator, judges. Paano siya mag-motion ng motion to dismiss na para po sinasabing pawalan po ninyo ng visa itong reklamo na ito? Huwes ka nga eh. Hindi ka tagapagtanggol dapat ni Vice President Sara Duterte na siyang nasasakdal sa salang impeachment o sa proseso ng impeachment. Mali! Bakit po natin pinapayagan to? Sapagkat pinapayagan natin na bastusin tayo ni Escudero. Bueno, hindi po pumapayag ang tao ng demokrasya kung may pagkakataon po tayong tagpasin o matanggal na itong mga senador na ito na bumoto sa isang mali, pagtampalasan sa ating katinuan bilang mga Pilipino. Lahat ng sumang-ayon dyan sa dismissal o dyan sa remand o return ng impeachment ay nagtraidor sa sambayanang Pilipino. 18 po ito, 18 traidor na bugok. Kung yan po ay mga kasimbobo lamang ni Robin Padilla, Bong Revilla, Lito Lapid, Jingo Estrada, baka mapatawad pa natin. Kasi binoto yung mga bobo na yan ng bobong mga botante. Sorry. While I do not like to offer apologies, totoo po yan na walang dahilan na gawin ninyong senador ang isang Robin Haram Baboy Padilla. Hindi dahil sa siya ay Muslim, kundi dahil sa siya ay baboy na Muslim. Alam po ninyo, hindi po religious itong ating pong programa. Bagamat ako po ay nakasuot po ng Muslim, ito ay pagbibigay galang sa aking religion. Ang religion ko po nung araw, Katoliko. Sapagkat tayo po ay nagsaliksik, nag-aral, at nais po natin maging malaya sa pagkakagapos ng ating kultura sa mga dayuhang Kastila at mga Amerikano. Ako po ay nanumbalik sa aking original na religion ng aking lolo at aking ama. Yan po ay Islam o Muslim. Pero babalikan po natin na pag-usapan lamang natin yan sapagkat nagkaroon tayo ng baboy na Muslim ng pangalan ay Abdul Aziz Robin Hood Padilla. Ipakalat po ninyo itong tape na ito, itong video na ito, hanggang makarating po yan dyan sa kinaupunan. Mabasa ito, mapanood ni Bato Baboy de la Rosa. Yung baboy naman, pagkababoy ni de la Rosa, hindi dahil siya baboy na Muslim, kundi
mukhang baboy lamang. At baboy ang kanyang ugali, baboy ang kanyang record, baboy ang kanyang utak, baboy ang kanyang kilos, baboy ang kanyang lingwahe, sapagkat siya ay mali-edukado. At hindi siya sinasabihan ng kapwa niya Philippine Military Academy alumnus diyan po sa kanyang ginagawa. Dapat sabihan siya, "Hoy, mahalin mo naman ninyong bansa. Hoy, magpakatapang ka naman, magpakalalaki ka. Hoy, respetuhin mo naman ang ating eskwelahan." Pero wala po yan sapagkat nababoy na ultimong PMA. At ito pong ating pong Senado ngayon, napakababoy, napakabulok. Naalala ko tuloy na ako pa estudyante sa Far East State University, mga kaibigan. Abay, malapit po yan, FEU, bandang likod po ng Quiapo yan, Moraita. Nilalakad po namin ang Kongreso. Yung Kongreso nung araw, yan ang Senate of the Philippines. Nandiyan po yan sa may Mehan Garden. Bago dumating ang Rizal Park, yung estatwa ni Jose Rizal, nanunod po ako dyan. At ako po'y hangang-hanga nung ang Senado ng Pilipinas ay dapat pa natin pagmalaki at hindi natin itinutuloy ng basura. Pareho ng pinakabulok na Senado sa kasaysayan ng ating bansa, yung kasalukuyan 19th Congress of the Philippines. Napakabulok. Bakit? Nandiyan mga Bato de la Rosa, nandiyan ang Robin Padilla, nandiyan Jingo Estrada, nandiyan ang Lito Lapid, nandiyan ang Iglesia ni Cristo na masyadong traidor sa bansa, naggagaling-galingan, walang respeto sa sarili, palibasa sa Iglesia ni Cristo. Ito si Marcoleta. Akalain po ninyo, judge ano siya, senator judge. Abay nag-post po siya, nandiyan makikita ninyo, na siya ay nag-ahahain, binibigay niya ang kanyang serbisyo doon sa impeachment subject na si Sara Duterte. Gusto niya maging tagapagtanggol ni Sara Duterte. Anong klase yan? Paano ka magiging tagapagtanggol? Senator judge ka. Dapat wala kang kinikilingan. Dapat ikaw ay nakapiling at ang iyo lamang pagbabatayan ay ang ebidensya. Dito, kaya po natin matatawag, hindi po tayo nagmamalaki na tayo po ay mas edukado kaysa sa maraming senador. Tayo po ay naging Fulbright Scholar sa Amerika. Tayo naging Dean ng Kolehiyo. Naging Professor po tayo ng PUP. Naging Publisher, Editor po tayo ng iba't ibang dyaryo. Naging kolumnista po tayo sa mainstream media. Long-running radio commentator sa television at saka sa radio. DWIZ, DZME, DZEC, DZRJ, DWBL, at Radyo ng Bayan. At ngayon, tayo po ay author ng aklat. Ang pamagat po ay A Country Run Like Hell. Nandito mga ebidensya kung paano po pinapatay ni Rodrigo Duterte at ang namahala ng mga pagpatay na yan ng mga Pilipino ay walang iba kundi senador din ngayon. Ang pangalan ay Bato Baboy de la Rosa. Hindi po siya baboy na kasi baboy ni Robin Padilla. Kaya lamang po yung baboy ay sa kanyang kilos at sa kanyang itsura. Wala pong personalan yan. Hindi naman tayo personal, pero napakababoy ng kilos. Akala ninyo mag-motion for dismissal, eh wala man lamang argument, walang dahilan. So sana, in the light of the blatant violation of Section 11, Article 3 of the Philippine Constitution, I hereby move for the dismissal of the impeachment complaint. Wala naman ganun. Walang dahilan. Nag-motion pa.
At sana may dahilan, hindi siya pwede mag-motion sapagkat siya ay Senator Judge. At hindi naman in-out of order itong traidor at alipin ng pang-api ng pangalan ay Senator Chis Escudero. Hindi ba rin si Alan Cayetano talagang assistant talaga? Yan ang kaagaw ni Bongo sa pagkaalalay kay Duterte. Nag-aagawan po yan, nag-aaway yan. Kung sino ang mas loyal sa paghalik sa puwit ni Duterte. Cayetano ba or Bongo? Nagbabanggaan po kanilang mukha dyan po sa magkabilang pisngi na mabantot na puwit ni Rodrigo Roa, mamamatay tao, traidor, inutil, duwag, Duterte. Hindi po natin napipigilan sa sarili natin pagka mamutawi yung basura ng pangalan ng Duterte. At lahat ng kumakampihan kay Duterte ay kumakampi sa kanyang mga krimen na dapat sila magpunta ngayon dyan sa Hague, mag-rally sila ron para maging kahiya-hiya lalo ang Pilipinas na nagmumukhang gunggong, nagmumukhang bugok, nagmumukhang pabogo, tangana, bobo pa, at ogags pa na Pilipino. Babalikan po natin ito pong kalagayan. Ano po ba ngayon ang gagawin naman ng Kongreso? Pinapalabas ng Kongreso na mas matino po sila kaysa sa Senado. Siguro, they're not making any issue out of the action of remanding the impeachment back to their sala. Yung kanila, sige, paliwanag na lang natin, mag-advise tayo na wala tayong violation, nag-comply tayo, hindi natin binayolate yung one impeachment charge within 1 year at i-clarify natin na hindi natin alam kung tatanggapin ng 20th Congress itong kaso nito sapagkat wala pang 28th Congress, sa July 1st pa yan. Ito lang napakabugok. Ito pong senador natin ngayon. Senado. Yung estudyante po ako, babalikan po natin yung aking kinikwento kanina. Naglalakad kami mula sa FEU, Palestine University, sa Quezon Boulevard, kanto ng Ascaraga o Plano Recto, papunta po dyan sa Old Congress. Ngayon po ay museum na. Diyan po ang Senate ng araw. Abay, gulat na gulat po tayo pagka nanonood tayo ng Senado, nagtatalumpati mga senators Jose W. Jokno, nandiyan sila Benigno Aquino Jr., Ninoy Aquino, si Ferdinand Marcos Sr., Diosdado Macapagal, Jovito Salonga, Arturo Tolentino, Soc Rodrigo, Lorenzo Tañada, mga big names sa Senado noong araw. Ngayon, Marcoleta, Bogok. Ngayon, Robin Padilla, baboy na Muslim. Bato de la Rosa, baboy na pulis. Bongo, alalay at taga-halik ng puwit ni Rodrigo Duterte, maitim at mabantot na puwit, at ang kanyang kasosyo, Alan Cayetano. Mga senador natin, Lito Lapid, anong klaseng senador to? Anong klaseng senado meron ang Republika ng Pilipinas? Wala na yung mga Jokno, wala na yung mga Tañada, wala na yung mga sumulong Soc Rodrigo, Arturo Tolentino. Abay ngayon Lito Lapid, Joseph Estrada dati, Bong Budot-Budot pagnanakaw Revilla. Ano nangyari sa Pilipino? Marcoleta, nakakaya. Hindi ko sinabi Marcoleta. Marcoleta, akalaan ninyo,
nag-representa na gusto niya maging tagapagtanggol sa impeachment ni Sara Duterte. Bogo, paano ka magiging tagapagtanggol? Huwes ka. Dapat hindi ka komandidato. Dapat hindi ka nandaya at hindi ka dapat binoto ng Iglesia ni Cristo mo para maging tagapagtanggol lamang ng mandarambong na pareho ni Sara Duterte. Pag gusto mo maging abogado ni Mary Grace Piatos, samantalang huwes ka, senator judge ka, kung hindi ka naman napakabugok Marcoleta. Nakakahiya, senador, gustong maging tagapagtanggol, defense lawyer kuno ni Sara Duterte. Kung gusto mo maging defense lawyer, mag-resign ka na bilang senador. Total, napakalaki naman ng ibibigay ng sweldo sapagkat ang nagbabudget sa impeachment ay walang iba kundi Republic of China. Kaya nga po, kayang-kaya nilang magbayad ng 150 million pesos a month sa abogado para sa ICC. Napakalalim ng balon ng pera ng mga Duterte. Ika nga ni Ginoong Alan Panuga ng San Pedro, Laguna. Ayan, may shoutout tayo, mga kaibigan. Kaya nga po, kinakailangan natin, abay, kalampagin po natin itong Senado na ito. Dapat sila'y manindigan sa mga tamang issue. Tama sapagkat naayon sa saligang batas. Tama sapagkat nagkaroon na ng mga unang jurisprudence o napagpasiyahang desisyon ng Korte Suprema, batas na po yan. Tama sapagkat merong gabay ang rules of the Senate, dapat manindigan po dyan. Hindi yung nagpapakatutan na lamang dyan sa mga bulok na Duterte, nagpapakatuta sa bulok na imahin ng Senado. Abay, dapat po kalampagin na natin yan. Kaya nga po itong linggon darating, babalik po ko dyan sa Senado upang makiisa sa mga nagrarally. Pangako ko sa inyo, pag nakita ko si Robin Padilla, susunugin ko po yan. Sapagkat sinabi niya na siya raw talaga ay baka Duterte, sunugin man daw siya, amoy Duterte pa rin. Senator Judge, hindi ba rin na ikaw artista lamang? Hindi natin minamaliit, pero pag ganyan ang ugali, ganyan ang utak, ganyan ang bigote, ganyan ang itsura, ganyan ang pananalita ng isang senador, may kinakailangan talaga kalusin na ito, sabi nga ni Fernando Po Jr. At ang kakalus po niyan ay ang kawalan demokrasya. At kung kaya hagilapin yung kanyang malasiling pagkalalaki, tutuloyin ko pa yan pa yun ni Escuderong Supot. Kaya tayo po ay una nagbibigay galang diyan po sa ating Kongreso, lalo tigit siyang impeachment prosecutors sa pangunguna ni Congresswoman Jinky Luistro, Congressman Ako, Congressman Libanan, at iba pang mga kongresista na sila po ay nagpapakita ng pag-ayon sa saligang batas at napapaloob sila sa tamang proseso, sa tamang pagkilos at sa tamang batas. Kaya po, pinapagpauna na natin. Ang kinakailangan po natin ngayon ay bantayan itong mga senador. Ngayon po ay panahon ng bawat isang tao ay meron pong boses sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Pwede po kayo mag-text, pwede kayong magbigay ng inyong opinion, at pwede po ninyong
ipadala dito. Dito po sa ating YouTube channel, babasahin po natin dito ang inyong opinion. Yan po ay umpisa agad bukas. Kaya po palaganapin po ninyo itong ating subscription, i-share ninyo ito pong pagkababoy na ito, ang tingin ng kawalan ng demokrasya sa ating pong kasalukuyan Senado. At yung papalitan Senado, abay, wala rin tayong mahihita dyan kasi nandyan ang Marcoleta, nandyan ang Amy Marcos, nandyan pa rin ang Robin Padilla, nandyan pa rin ang Bato de la Rosa, hanggang hindi pa nahuhuli ni People's General Torre, itong si Bato de la Rosa, at 10 pang ibang uniformado mga opisyal. Mga kaibigan, ito po ang ating pong paglalahad sa inyo ng ating pong report sa araw na ito. Ito na rin po ang ating pong matibay na paninindigan. Supilin po natin ang ating bulok at traidor na Senado at ating pong papagtibayin ang ating pong saligang batas sa pagpilit na dapat lahat ng senador igalang ang ating pong saligang batas. Ako po ang kawalan ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.